So ngayong umaga, ang gagawin natin teksto ay puso ng Biblia. Sa mga nagbabasa, alam natin, pag sinabi natin puso ng Biblia, amen? Alam niya, lalo na mga disciple, pag hindi nyo alam, yari kayo kay Pastor Erwin. So pag sinabi natin puso ng Biblia, it's John 3:16. Amen? So sabi dyan, sa MBB, hindi ko napalitan. Ayan, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So sa tekstong yan, makikita natin yung yung genuine na pag-ibig ng Diyos. Amen? Baga, siyempre, sino ba naman na magandog ng kaisa-isang anak para lang sa mga taong, diba? Para sa kaligtasan ng mga tao, ng mga makasalanan. Pero, hindi tinignan ng Panginoon yung kasalanan. Ang tinignan ng Panginoon, importante sa Kanya ay maligtas ang lahat ng tao. Ganun kamahal ng Diyos ang mga tao. Amen? So, ang title po natin ngayong umaga is Focus on God's Love. Amen? Sa panahon natin, marami tayong binabalingan na i-focus. Diba? Pero salamat sa simbahang ito, tinuruan tayo na pahalagan na mag-focus tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi lahat ng bagay dito sa mundong ito ay temporal lang. Diba? Hindi natin 100% yung partner natin ay bibigay niya talaga on time, day to day, yung pag-ibig na nais mo. Dumarating sa time na, kasi bakit po? Ang pag-ibig po kasi ng tao o ng mundong ito ay limitado. Amen? Taka lang po, ayusin ko lang po yun, yung display. Ang bilis magana yan. Ayan. So, bakit po ba kailangan tayo mag-focus sa pag-ibig ng Diyos? Sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay isang sentral na konsepto sa maraming pananampalataya na kadalasang ilarawan bilang isang walang kondisyon, sakripisyo at walang katapusang banal na pagmamahal na ipinakita sa pamamagitan ng napakalaking pagbibigay tulad ng pagpapadala ng Diyos kay Jesucristo para sa sangkatauhan. Bakit po ba nasabi natin na ang pag-ibig ng Diyos ay genuine? Unang-una, ang pag-ibig ng Diyos ay universal. Diba? Masama ka man o mabuti ka man, mahal ka ng Diyos. Yun. Mahal tayo ng Diyos. Nagkukulang man tayo o yung iba ay talagang tapat maglingkod, pero isa pa rin ang sagot ng Diyos, mahal ko kayo pareho. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi po siya tumitingin sa mga gawa. Tumitingin ang Panginoon, gaano mo ba kailangan ang aking pag-ibig sa iyong buhay? Ang importante kasi sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon, sa kanyang mga utos. Kasi sabi ko nga, kung paramihan lang tayo ng mabubuting gawa, hindi dapat si Jesus Christ ang pinadala. Ang pinakadala dapat ng Ama ay accountant para tikabilang ng ating mabubuting gawa. Kaso hindi yun ang pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya na kung totoo ba talaga yung ating pag-ibig sa Kanya. May papamalas natin ang Kanyang pag-ibig sa Kanya, yung mga bagay na hindi tayo sang-ayon. Kasi hindi po magbibigay ang Diyos ng mga bagay na pabor sa ating pamumuhay. Lagi po, ibibigay sa atin ng Panginoon taliwas sa ating mga gusto. Bakit po? Kasi doon po masisiyasat ng Panginoon kung totoo natin siyang iniibig. At sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, handog ang kanyang buhay. Makakapag-isip pa ba tayo na hindi mag-focus sa pag-ibig ng Diyos? Kasi bakit po? Importante ang pag-ibig ng Diyos. Without love, hindi mo gagawin yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Lalong-lalo na kapag conflict sa lifestyle mo.
Amen? Ayaw na ayaw natin. Lalo na, mawawala na yung surrounding friends mo na, kasi siyempre, lalo na yung mga kaibigan mo na, tawag ito, yung mga kababata mo. No? Pero, ang sabi dito, yung pag-ibig ng Diyos, bibigyan ko lang ng definition yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ng pag-ibig ng Diyos dito, sacrificial means willing to give up the most valuable for others. Natututo tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung mga bagay na ibinibigay, baga sabi dito, willing to give up the most valuable for others. And number 2, unconditional, infinite, beyond human limitation, not based on earning it. Pangatlo, demonstrate through action, sin action, mercy, provision, forgiveness, and following divine commandments. Lastly, core to divine nature, God is love. Mababasa natin yan sa 1 John 4:8, meaning, love is expressed agape, meaning po, selfless love. Ang pag-ibig po ng Diyos ay matiising, kaya pong ibigay lahat para lang sa ikabubuti nating lahat. So sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay isang malalim na hindi makasarili, aktibong pangako. Ang pag-ibig po kasi ng Diyos ay hindi po makasarili. Sometimes ang tao madalas makasarili. Ang mundo makasarili. Pero salamat sa simbahang ito, naturuan tayo lahat na hindi na maging makasarili. Kasi alam natin na ayaw ng Diyos na makasarili. Kaya yung pagbibigay ng time natin sa Diyos, bunga po yan na natututo tayo sa simbahang ito. Amen? Kapag tayo ay nadadalas na dumadalo ng gawain, bunga yan. Na yung pag-ibig ng Diyos ay na-absorb na natin. Amen? So sabi dito, dahil ang pag-ibig ng Diyos, tayo ay nalagay sa maayos ng kalagayan. Diba? Maalala natin, before wala tayo sa may pag-ibig ng Diyos, anong buhay natin? Amen? Wala po tayong patutunguhan ng buhay natin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, natuto tayo kung paano pahalagaan ang ating buhay. Amen? Sabi nga sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakalaya tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Ang tao, pag nagkasala ka, sisisihin ka pa eh. Diba? Bagay, highlights mo sa iyo yung pagkakamali mo eh. Diba? Pero ang Diyos, hindi. Handa niyang kalimutan para lang manumbalik ka muli sa Kanya. So, bakit ba natin kailangan mag-focus sa pag-ibig ng Diyos? Unang-una, God's love is our foundational for life. So bakit ko nasabi na foundational for life? God love is everlasting. Sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang mga bagay, tao, may hangganan ng pag-ibig. Lalong-lalo na, di ba, sa mga relasyon, pag iniwan ka, ang sakit. Ba? Pero ang Diyos, iwanan ka na ng lahat. Ang Diyos, hindi ka iiwanan. Mananatili ang Diyos. Hanggat hindi nagiging maayos ang iyong kalagayan, hindi ka iiwanan ng Diyos. Pero ang tao, kapag wala nang pakinabang sa iyo, iiwanan ka na yan. Amen? Kaya huwag tayo masyado mag-focus sa mga bagay-bagay. Huwag natin masyadong ibigin yung mga bagay-bagay, lalo na yung mga taong alam natin na walang malalim na relasyon sa Diyos. Huwag natin ipagpalit yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil lang sa ating pag-ibig sa ibang tao o sa mga bagay na alam natin na ayaw ng Diyos. Amen? So sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aalok ng walang hanggan at hindi matitinag na pundasyon. Hindi matatag ang paghahangad ng pera, hindi tulad ng pera na naghahangad ng pera ay tagumpay, pagkilala, pero ang pagbuo ng iyong buhay sa pundasyong ito nagbibigay ng patnubay at katiyakan. Tandaan po natin,
once na yung buhay natin ang naging pundasyon ay pag-ibig ng Diyos, kahit mahirap yung sitwasyon natin, hindi tayo matitinag. Kasi bakit po? Sabi ko nga po, kahit na dumadanas tayo ng suliranin, problema, circumstances, di ba? Minsan, sabi ko nga kanina, kapag tayo may problema, imbis na tulungan tayo, ipapumukha pa sa atin yung problema natin. Amen? Pero ang Diyos, may problema ka man o wala, mananatili siyang kasama mo. Mananatili yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi ang Diyos, wala pong tinatangi. Ang Diyos po, wala pong pinipili. Ang Diyos po ay mananatili sa mga taong mananampalataya, sa mga taong mabubuti, sa mga taong masunurin, sa mga taong hindi masunurin, sa mga taong makasalanan, sa mga taong hindi makasalanan. Ang Diyos ay mananatili ang kanyang pag-ibig. Hanggat may pag-asa, may buhay pa ang isang tao, mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano, wala tayong karapatan para hatulan yung mga tao. Amen? Kasi isipin din natin bisang galing din tayo doon. Doon tayo nagmula sa kawalan. Nang dahil sa mga nakakarinig tayo sa salita ng Diyos, naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? So, sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos lamang ay makapagbigay sa atin ng patuloy na seguridad at katiyakan. Tandaan po natin ang pag-ibig ng Diyos hindi lamang dito sa mundong ito. Ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa habang buhay, hanggang sa eternal life. Tandaan po natin yan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos paparanas niya sa atin habang tayo nabubuhay at mas lalo na kapag tayo ay kapiling na ng Diyos. Amen? So sabi dito, sa Jeremiah 31:3, napakita ko sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. So sabi dyan, napakita ko sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa Diyos, ay matatapat sa kanila. Amen? Sa mundo, di ba, kapag ang pag-ibig ngayon ng mundo, ang pundasyon ngayon ay pera, yaman. Amen? Kapag wala ka ng pera o wala ka ng yaman, hindi ka na iibigin ng tao. Literally ngayon, ang mundo. Kung ano yung mapapakinabangan nila, doon na sila. Pero ang Diyos, wala man mapakinabangan sa'yo o meron, mananatili ang Diyos sa'yo. Amen? Bagay yung pag-ibig ng Diyos ay magiging tapat. Alam niyo po, lahat po tayo dito, alam naman natin yung pagdating sa pagiging tapat. Mahirap po maging tapat. Diba? Lalong-lalo na sa pagbibigay. Diba? Hindi pa tayo nagiging tapat. Lalong-lalo na sa pagdalo ng gawain, hindi tayo nagiging tapat. Pero hindi man tayo maging tapat sa pagbibigay, hindi man tayo maging tapat sa pagdalo ng gawain, magiging tapat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So sabi ba dito sa Psalms 105, dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Kaya mag-isip-isip na tayo na yandog na natin yung buhay natin sa Diyos. Mananga na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Tanda po natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa Kanya lamang po nagmumula yung kapayapaan. Wala po sinabi sa Biblia na ang lahat ng mananampalataya hindi dadanas na malalim na suliranin. Wala po sinabi sa Biblia. Lahat po, mabuti ka man, mananampalataya ka man o hindi, dadanas tayo ng suliranin. Mas more on pa nga yung mga mananampalataya kasi ang dami mong iaalis sa buhay mo. Ang dami mong gagawin para lang mapaluguran ng Panginoon sa ating buhay. Pero sabi ng Panginoon dito, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. No? So sabi pa dito sa Lamentation, chapter 3, verse 22-23, sabi niya, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Sarap, no? Alam ko, naniniwala ko, nararanasan natin yan. No? Yung tipong, alam yon na mas masaya ka talaga pag yung pag-ibig ng Diyos ay sumasayo. Kasi sabi dito, ang pag-ibig po ng Diyos ay kailanman hindi nayayanig.
Amen? Pero pag-ibig ng mundo, nayayanig. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi po nayayanig. Sabi ko nga po kanina, hindi nagbabago yung kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Amen? Yung sinabi niyang mahal, pag-ibig ng Diyos sa asang katauhan, kasama po tayo lahat doon. At hindi po madidiktahan ang pag-ibig ng Diyos. Unlike sa mga tao, kahit wala kang kasalanan sa yung tao, pag nadiktahan ka, nagiging ka na. Baga nagbabago. Like for example, di ba, mabuti yung pakikitungo mo sa isang tao, pero meron lang, baga yung pag-ibig mo sa tao, napakalalim, pero isang ganun lang, nayayanig. Pero ang Diyos po, hindi po siya nadidiktahan. Kung ano yung sinabi niya sa mga unang mga apostol, hanggang ngayon, ganun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po nayayanig ang pag-ibig ng Diyos. Ang lahat po ng bagay dito sa mundo ay nayayanig po. Trabaho, di ba? Pag nawalan ka ng trabaho, di ba? Yung pag-ibig ng tao nawawala Pag nawawala ng trabaho, lalo na pag walang pera, di ba? Nayayanig ang tao pag walang pera. Pero ang Diyos, may pera ka man o wala, maganda man ang buhay mo o wala, ay hindi. Ang Diyos ay hindi magbabago at hindi mayayanig yung pag-ibig niya sa atin. Amen? So sabi dito, hindi ito natitinag sa ating kabiguan, failure, circumstances of even death. No? Hindi po tayo iwanan, lalo na pag nasa deep situation tayo, hindi tayo iwanan ng Panginoon. Hindi magbabago yung pagtingin niya sa atin. Bagkus, mas lalo niya tayo iaangat, tutulungan sa mga suliranin natin sa ating mga buhay. Dahil sabi ng Isaiah 54:10, ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Di ba tayo, kapag may problema tayo, imbis na magbumuk tayo, nakangiti pa tayo. Masaya pa tayo. Sabi nga sa bibigay, no? Kahit huling pera natin, ibibigay pa natin. Kasi bakit? Alam natin ang Diyos ang magbabalik ng ating mga ginagawa. Kung iisipin natin, before nawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Kapag may problema tayo, napapansin nyo ba yung mga tao ngayon, pag may problema, is either kitilin yung buhay, is either na pumunta sa mga, alam yon, iaaliw yung sarili sa mga bagay-bagay, di ba? Pero tayo hindi. Amen? Pag tayo ay nakaranas ng suliranin o problema sa ating mga buhay, iisipin natin at aalalahanin natin yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, yung hirap na dinanas ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, mas mahirap pa yon sa ating mga dinadanas. Amen? Kaya ang advice ko, ang encourage ko sa bawat isa, makaramdam tayo ng suliranin, sitwasyon o problema, wag nating hayaan basta ibitaw yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Kasi katuldok lang yung ating mga problema sa sinapit ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay banal, pero pinako siya parang, diba? Parang preso. Parang, parang makasalanan. Amen? At kung tayo ay nakakaranas ng ganong sitwasyon, ganong pakiramdam, ganong puso, na simpleng sitwasyon, umaayaw na tayo sa Panginoon, baka hindi na ang Diyos ang pundasyon ng buhay natin. Kapag mabilis na tayo, kung iisipin natin, di ba, napaka-productive natin dati pagdating sa Panginoon, pero nawawala yung pagiging productive natin sa Panginoon. Baka mamaya, examine natin yung puso natin, baka hindi na yung Diyos ang pundasyon natin. Kasi kung ang pundasyon natin ay ang puso, ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magkukwit. Dahil babasahin natin, babalik tayo sa Biblia, hahanapin natin kaagad yung John 3:16. Na kung paano nagsakripisyo ang Panginoon para sa ating buhay. Amen? At kung ano yung mga gift, mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, wag nating hayaan na hindi ito magamit. Panumpaligin natin, alalahanin natin muli yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi dito,
sa Romans 8:38 to 39, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ng kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o mga pamunuan at ang mga kapangyarihan at kasalukuyan o hinaharap. Ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? So, sinasabi dyan, anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, hindi tayo mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So, kaya ako siya napamagatan na focus on God's love. Kasi marami ngayon mga tao na masyado na nakapokus sa ibang bagay. Nakakalimutan na natin yung basic na magtuon tayo, mag-focus tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi once na nakapokus tayo sa pag-ibig ng Diyos, yung surrounding natin, hindi po natin makikita o mapupunan yung mga negatibong mga bagay. Magiging laman ng puso natin, puro pag-ibig lang. Magiging laman ng puso natin, puro pagpupuri lamang sa Panginoon. Hindi natin i-adapt yung mga bagay na alam natin na hindi kalulugod sa Panginoon. Amen? Sabi dito, ang pag-ibig ng Diyos ay matatag dahil po ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nakabase sa feelings ng tao. Ang tao po, konting, di ba, medyo, salamat sa Diyos at ako'y nakawala na doon. Matampuin ako dati. No, salamat sa Panginoon na wala ning ganon. Yung ganon tampo. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Hindi, napakabuti po kasi mawawala po kasi ang lahat ng bagay na alam mong nagpapahina sa iyo kapag ang pundasyon mo ay pag-ibig ng Diyos. Kaya lahat po tayo dito in-encourage na maging pundasyon po natin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi sa mag-asawa, kapag hindi pundasyon nyo pag-ibig ng Diyos, maraming pagtatalo. Pero pag pundasyon natin yung pag-ibig ng Diyos, hindi tayo mauuwi sa mga bagay-bagay na katulad na nangyari sa mundo. Di ba, sa mundo ngayon, grabe na, no? Okay lang, papalit-palit na asawa, no? Ba? Alam naman natin, ang papalit-palit na asawa, malaking kasalanan. Ba? So, salamat sa Panginoon, salamat sa simbahang ito na naturuan tayo ng ganon. Amen? So, number 2, pangalawa, kasi excited ako dito. Sa number 2, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng guidance and wisdom. So, sabi ko nga po, sabi dito, ang pagtuon sa pag-ibig ng Diyos ay tumutulong sa mga individual na manatili sa tamang landas. Sabi ko nga po, ang Diyos, hindi niya po tayo bibigyan sa puso, sa isipan laban sa ating kapwa. Hindi niya tayo bibigyan sa isipan, sa puso natin ng mga bagay na alam natin na makakasakit sa ating kapwa. Amen? At higit sa lahat, hindi po ilalagay ng Panginoon sa atin na matahin natin, na ipagyabang natin yung mga bagay na meron tayo. Yun yung pakikita sa Panginoon. Dahil sabi dito, ang sabi ni Yahweh, pagdating po sa guidance, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ayaw na isa man sa atin dito ay mapahamak. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang makulit. No? Ibig sabihin, i-guide tayo ng Panginoon. Sabi dito sa Psalms 32:8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita, laging papayuhan. Ay, yung kagandahan sa Panginoon Yung word of laging papayuhan. Ang mga magulang, minsan nagsasawa na magpayo. Pero ang Diyos, kahit anong tigas ng ulo natin, hindi siya magsasawang payuhan tayo. Dahil ang gusto ng Diyos ay lakaran mo at hindi ka mawala sa tamang landas. Amen? Sabi niya pa dito, sa Proverbs 2:8, sapagkat siyang nagbabantay sa kanilang daraanan at ang kanilang landas ay kanyang iingatan. Ang sarap po, no? Sino po naka-experience dito na hindi nakapag-pray, umalis? Pero mild lang na muntikan madisgrasya.
Diba? Na-experience ko one time. Kaya nawala na ng box yung motor ko eh. Sa Bonnie, yung dati na yung sa Jollibee. Actually, binangga ako. Pero, glory to God, hindi ako nag-react ng masama. Ang sinabi ko lang doon sa driver, pagbaba niya ng bintana, gumanon lang ako. Pero hindi ko alam, yung bracket ko pala sa likod, nabali. Pero hindi ko na tinignan. Kaya pala sabi ko, parang ang bigat na ng motor ko pala, yung box ko pala, gumagano'n na, nakalaylay na. So, yun po, glory to God, no? Kaya sabi ko, naku Lord, next time, hindi na ako alis na hindi nagpe-pray. Diba? Pero, mabuti pa rin ang Panginoon, diba? Hindi niya ako hinayaan talagang mapahamak ng todo. No? Kasi yung sabi niya, no? Naiingatan ka niya, Diba? Sa iyong landas at daanan, Sabi sa Proverbs, So, ang kagandahan po kasi sa pag-ibig ng Diyos, wala siyang record talaga ng kasamaan. No? Wala siyang record ng pride, di ba? Wala siyang record ng paninira, di ba? Yung pagsusulsol, ayun yung madalas nakakawasak ng ng relasyon, yung sulsol. No? Salamat sa Panginoon ay nawawala na tayo doon. No, kasi yung pagsusulsol, napakahirap niyan. No? Dahil sabi niya dito, sa 1 Corinthians 13:5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Yun po ang Diyos. Kapag lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng patnubay, hindi tayo, alam mo yun, hindi pa ipamumukha sa atin yung mga problema natin. Yung mga nagawa natin kasalanan, kasi wala tayong mababasa sa Biblia na pinamumukha ng Diyos yung mga kasalanan ng tao. Ang tanging nais ng Diyos ay maligtas tayo lahat. Amen? Minsan tayo lang naman talaga yung makulit Kahit naman alam nating di tama, ginagawa pa rin natin yung di tama No? Ngayon, suriin natin ang puso natin. Ang Diyos ba ang nagbibigay sa iyo ng guidance? No? Kasi napaka-obvious naman na hindi na Diyos ang nagbibigay sa atin ng guidance kung mali na yung ginagawa natin. Pero napapatuloy pa rin tayo sa maling yun. Obvious naman po Nanawa ngayon, paglabas natin ng gusaling to yung katigasan natin ng ulo. Kung ano yung ginaguide ng Panginoon sa atin, yakapin natin. Kasi hindi tayo papahamak yun. Di ba parang sa mga magulang, madalas yung mga nabubuntis kasi ayaw makinig sa magulang. Ngayon lalapit sa magulang, tsaka hihingi ng sorry at makikinig na ako sa sasabihin mo. Di ba? So, sa ating mananampalataya, kapag tayo po ay ginaguide na ng Panginoon dahil sa pamamagitan ng simbahan ito ng mga pastor, yakapin na natin yung guide na yun, yung guidance na yun. Amen? Kasi, like for example, di ba? Sino yung mga dito dati na kuripot pagdating sa pagbibigay? Di ba? Pero sabi ng Lord, kapag ikaw nagbigay, ikaw ay bibigyan. Ngayon, di ba, hindi na tayo kuripot? Di ba? Hindi tayo kuripot kasi, yun pag nakinig tayo sa payo ng Diyos. Amen? So, pag ang Diyos kasi nagpayo, sabi dito, dahil ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Ang Diyos kasi pag nagpayo sa atin yan, hindi kontra sa gusto niya. Yun ang kagandahan sa Diyos. No? Hindi niya talaga tayo ilalagay sa mga bagay na alam natin ikapapahamak natin at hindi niya tayo didiktahan o bibigyan ng wisdom laban sa kanyang nais o kalooban. Amen? Kaya pagdating sa kapwa, no, lagi nating yakapin yung second greatest commandment ng Diyos. So alam po yan sa mga nagbabasa, sabi ko na ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapag hindi mo inibig ang kapwa mo, ibig sabihin hindi mo rin iniibig ang sarili mo. Yun po yun. Kaya ibigin natin ang ating kapwa. Diba? Sabi dito, sa 2 Corinthians, di ba, bago ko yan. Di ba before, napakatamad natin dumalo ng gawain. Ako po, dati yung bago ko, na talagang limitado ko Naalala ko, si Pastor Erwin, niyayaya pa. Magsisimba kami ng umaga, tapos sa gabi, doon kami sini. Ngayon dati Ganoon kami dati ni Pastor Erwin Ngayon, nang dahil sa pag-ibig ng Diyos at naging pundasyon
natin yung pag-ibig ng Diyos, ito po yung sabi sa 2 Corinthians 5:14. Sabagat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya may tuturing din nating namatay ang lahat. Pangalawa, 15. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na namumuhay para sa sarili, kundi para sa kanya ay namatay na at nabuhay para sa kanila. So, ang nangyari ngayon, dahil na-adapt natin, no, yung guidance, yung wisdom ng Panginoon ngayon, ang pagdalo natin sa gawain ng Panginoon ay hindi lang basta-basta ordinary atin. Di ba? Lahat tayo, hindi na natin nararanasan yun. Baga, nararanasan na natin, kaya tayo dumadalo ng gawain kasi pinabalik lang natin yung pag-ibig na ipinamana sa atin ng Diyos. Yun po yun. Di ba? Sino ba, mayroon pa ba dito hanggang ngayon na parang daily routine lang? Wala na, di ba? Naghahandog tayo ng buhay sa Panginoon dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Palakpak po sa Panginoon. Kanina pa. Amen. Hallelujah. So, sabi dito, sa number 3. Wag na to. Number 3, motivation for obedience and good works. So, sabi dito, God's love is a foundation and motivation for our obedience and good works. Now, ibig sabihin, ang pag-ibig kasi ng Diyos, hanggat hindi natin nararanasan at hindi na-implement sa ating mga buhay, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na makadiyos. Hindi natin magagawa yung mga bagay na makalangit. Mananatili tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kapamahalaan ng mundong ito. Kaya nga, di ba, kung mapapansin nyo, bakit ang number 1 ko, foundation for life? Hanggat hindi natin nagiging foundation yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin i-accept yung guidance and wisdom ng God. At kapag hindi natin in-accept yung guidance and wisdom ng Lord, hindi po natin mararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa atin para gawin yung mga bagay na nais niya. Na? Mananatili tayo na parang simpleng attendee. Amen? Sabi ko nga yung dating hindi ka mapagbigay, at kapag naranasan mo pag-ibig ng Diyos, magiging mapagbigay ka na. Kasi sabi dito, kapag naunawaan at naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos, na naisin na natin sundin ang kanyang mga utos at gumawa ng mabubuting gawa, ay nagmumula sa pasasalamat, pagpapahalaga, hindi ang pakiramdam ng tungkulin na kailangan upang makamit ang kaligtasan. Hanggat hindi po natin ginawang foundation at hindi natin ma-receive, hindi natin kayang tanggapin yung guidance and wisdom ng Panginoon. At kapag gano'n po, hindi po natin mararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na, sinasabi ko dito hindi ko sinasabi na walang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Pero yung, alam niyo po, yung pag-ibig, yung pag-ibig na kaya tayo dumadalo ng gawain kasi mahal natin ang Diyos. Yun yung tinutukoy natin dito. Kaya tayo nagpapagal kasi ang Diyos ay nagpagal para sa ating kaligtasan. Amen? Hindi natin mararanasan nga, I'm telling you this, hindi natin mararanasan na gawin yung mga bagay na kalooban ng Diyos hanggat hindi natin nararanasan yung kanyang pag-ibig sa ating buhay. Let's sabi dito, 1 John 4:9, we love because He first loved. Sabi dito, itong verse na to establish that our capacity to love and act righteously is a response to God initiating love for us. Hanggat hindi natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin gagawin yung bagay na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi pa dito sa 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay tumutupad ng kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Alam nyo, kaya lang naman nagiging mahirap ang utos ng Diyos dahil ayaw natin tanggapin.
Ayaw natin tanggapin yung offer ng Diyos. And last verse po, sabi dito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Eh kung paano kung minsan lang tayo dumalo ng gawain, paano natin makikilala ang Diyos? Paano natin mararanasan yung pag-ibig ng Diyos? Sabi ko nga ang pagdalo ng gawain, hindi po to lifestyle lang. Kundi kung meron tayong dapat pahalagaan, ay ang Diyos. Kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, ang Diyos din ang kukuha. Mahal tayo ng Diyos. Amen? At ang pag-ibig ng Diyos, makukuha din natin yan sa pamamagitan ng mga nagtuturo. Huwag kayong mag-alala, ganyan din ako dati. Masakit. Pero dahil binuksan ko yung puso ko sa pag-ibig ng Diyos, lubos ko naunawaan ang mga nais ng Diyos sa akin. Lahat tayo dito. Marami dito. Hindi naman kasi ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan perpekto. Kasi walang magiging perpekto. Lagi tayong kukulangin. Pero umalaga, nakapokus tayo sa pag-ibig ng Diyos at paglaanan natin yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin. Sa pamamagitan ng siya maging sentro ng buhay natin. Sa lahat ng gagawin natin, maging sentro ang Diyos. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari bukas, mamaya, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Hindi masama magpakasasa, hindi masama na magpaunlad, magpayaman, hindi masama. Pero the question is, yung ginagawa ba natin yan ay makakatulong para sa salvation natin? Ang pag-ibig lang po ng Diyos ang tanging makakaligtas sa ating mga buhay. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yung puntos ngayon, yung 3 puntos. Kailangan po natin na maging foundation yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Nang sa ganoon, i-accept natin yung guidance at wisdom ng Panginoon. Pag na-accept natin yung guidance and wisdom ng Panginoon, mararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Mawawala po tayo sa comfort zone na tinatawag. Amen? Hindi po ako galit. Ako po yung nagsasabi lang ng totoo. Amen? Sabi nga ng teksto natin, di ba? Ano pa yan? Napakaliit pa lang yung ating mga sitwasyon sa ginawa ng Panginoon. Ano ba naman yung yandog natin yung buhay natin sa Panginoon? Di ba? Sino ba naman tayo? Sabi ko nga, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon dahil babalik tayo sa Panginoon ng hubad. Amen? Kailan pa natin maiisip kapag wala na tayong kakayanan? Hanggat may pag-asa, may pagkakataon, magandong na tayo ng buhay sa Panginoon.